siya at mapakinggan natin siya sa magitan po ng salita po ng Panginoon sa umaga na ito. Excited ba tayo na makinig ng salita ng Diyos this morning? Okay. Ngayong umaga po, we are excited po kasi meron tayong panibagong series po na pag-aaralan sa umaga po na ito o sa buwan na ito. Okay? Ang series po natin ay God deserves our best. No? God deserves our best. Sabihin ka natin, God deserves our best. God deserves our best. Okay, when we think about best po, ibig sabihin ng best, yung pinaka, no? Pinaka maganda, pinaka mataas, no? At una, no? Nalala ko po yung kwento ng, I don't know kung narinig niyo na po ito, yung kwento ng yung manok at saka baboy, no? Napadaan sila sa church, tapos yung church ay meron pong feeding program, tapos yung manok at baboy po ay dumaan sa church and sabi gusto nilang tumulong sa feeding program ng church. Kaya ang sabi ng manok, magbibigay ako sa church ng itlog, no, para mapakain sa mga bata. And then tinanong niya yung baboy, sabi niya, ikaw, anong bibigay mo? Sabi nung manok, sabi nung baboy, ano ba ibibigay ko? Nag-isip yung baboy. Sabi nung baboy, okay, ikaw, magbibigay ka ng itlog, ako magbibigay ako ng ham. Okay, ng ham. Okay. And then, anong pinagkaiba ng dalawa, no? Yung manok, bibigay lang siya ng itlog. No? Mangingitlog lang siya. Pero, yung baboy po, pag nagbigay ng ham, ano mangyayari sa kanya? Kakatayin siya, no? Ibig sabihin, it takes his life, no? Para mag-offer dun sa simbahan. And, ganun po ang idea, no? Pag nagbigay tayo ng best para sa Panginoon, ay yung ating buhay, bigay natin yan sa Panginoon. Naniniwala ba kayo na God deserves our best? Amen. Lahat tayo naniniwala po na deserve ni Lord yung best natin. And ngayong umaga po, gusto ko lang pong i-remind ako, ang aking sarili, ang bawat isa po sa atin, kung bakit ba deserve ni Lord yung best na pagsamba, na paglilingkod po sa ating Panginoon. By the way, this month po, every October, mag-share po ako about serving the Lord, no? Serving the Lord, paglilingkod sa Diyos. Every October po ay mag-preach ako about serving the Lord. Kasi we want to appreciate po yung lahat ng naglilingkod sa Panginoon every October. Bagamat hindi lang October, but we want to appreciate. This month po, Pastor's Appreciation, but ako po, we want to appreciate lahat po na naglilingkod sa Panginoon. Hindi lang po ang pastor, di ba? Kundi lahat po tayo, especially po yung nagkukumit po sa ministry. Pwede ba natin palakpakan si Lord sa buhay po ng mga taong naglilingkod sa ating Panginoon? Sabi nga po ni Martin Luther King, sabi niya, ano ba yung idea ng giving our best to God? Sabi niya, if a man is called to be a street sweeper, ang isang tao daw, tinawag para magwalis sa kalsada, dapat siyang magwalis katulad ng pagpipinta ni Michelangelo, katulad ng pagkukompose ng music ni Beethoven, katulad ng paggagawa ng tula ni Shakespeare. Kailangan siyang magwalis na para bang ang lahat ng mga nasa kalangitan at sa lupa, no? And mapahinto at magsabi na ito po yung dakilang na tagawalis sa kalsada at sasabihin ng iba, good job, his job is well, good job, no? Parang sinasabi ni Martin Luther King, ano man ang gagawin mo, either simpleng bagay man, gawin mo yung pinaka-the best mo para sa Panginoon. Amen ba? Kasi nasusukat yung ating paglilingkod po, hindi po sa ginagawa, kundi nasusukat yung ating paglilingkod kung kanino natin siya ginagawa po. Pwede, palagi ako nagpipreach dito, no? Pero, alam niyo po, kung tayo po, naglilinis sa simbahan, nag-aayos ng church, no? Pwede nating magbigay yung pinaka-the best na paglilingkod natin, papuri natin sa Panginoon. Amen? Kaya, lahat tayo, we can give our best to the Lord. Romans chapter 12, verse 1. Ang sabi dyan, kaya nga mga kapatid, ito yung pinaka-verse natin. Basahin nga po natin, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos,
pinakiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. Sige po, tayong lahat po ay sandaling yumuko at manalangin. Aming Diyos, tunay nga o Diyos, na kayo po ay karapat-dapat na tumanggap ng pinakamataas, pinakadakilang pagsamba, paglilingkod, sapagkat kayo, Diyos, ay karapat-dapat o Diyos, sapagkat kayo ay dakila, makapangyarihan sa lahat. And Lord, sa lahat, Lord, na ginawa niyo po sa amin, Panginoon, kulang ang aming buhay para ibigay, Panginoon. Pero Lord, hayaan niyo po, habang nandito kami sa lupa, Panginoon, ibigay namin ang aming pagsamba sa inyo, Diyos. Pinakamataas, Panginoon. Babayan niyo po kami sa aming pag-aaral na ito. Tanggapin namin ang iyong salita, Lord, na mayroong kababaan ng loob, Panginoon. At Lord, paniwalaan namin, O Diyos, Lord, ang iyong salita, Panginoon, na siya ang pinaka-batayan ng katotohanan ng aming buhay, Panginoon. Bless your servant, O God. Lead me, O God, and guide me, O God, Lord, to speak what is the truth, O God. Only the truth, Father God, that comes from your word, O God. May the meditation of my heart and the words of my mouth, O God, be pleasing to you. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ulit si Lord. Okay. Ayan po. Paliwanag na po natin yung verse na ito. Sabi po sa New King James Version po, let me share sa English po. Sabi dyan, I beseech you therefore. No? Ibig sabihin ng beseech, nakikiusap ako sa inyo, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. No? Sa King James po, ginamit yung salitang reasonable service. Ibig sabihin, logical, karapat-dapat na paglilingkod, makatwiran. No? Sa Tagalog kasi is pagsamba, no? Karapat-dapat na pagsamba. Pero dito, ginamit yung reasonable. Ibig sabihin, yung the best na pwede mo maibigay na pagsamba sa Panginoon. Can you notice po na yung pagsamba at paglilingkod ay parang pareho lang, no? Ibig sabihin, pareho lang siyang ginamit dito, yung pagsamba at paglilingkod sa Diyos, no? Kaya, ang title natin is God Deserves Our Best, no? God deserves our best. Dalawang bagay po sa umaga na ito na pwede pa natin maalala. Number one po is yung reason kung bakit deserve ni Lord yung best. Pangalawa po is yung response, yung tubo naman natin. Pag sinabing reason, dahilan kung bakit deserve ni Lord yung ating pagsamba. Response, yung pagtubo natin, yung ating pagsunod o yung ating response doon sa dahilan kung bakit si Lord karapat-dapat sa ating pagsamba. Okay? Tatlong reason sa umaga na ito. Tatlong reason. Number one is the wrath of God. Number two is the mercies of God. And number three po ay next week ko po sasabihin. Okay? Next week. Surprise po next week. Okay. Para meron tayong aabangan. Yan. Okay. Wala pa. Hindi pa na-download. Hindi pa na-upload. Okay? Okay. Romans chapter 12. Balikan natin, no? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, no? Alang-alang sa mercy ni Lord, sa awa ng Panginoon. Now, kung makikita natin yung salitang therefore po dito sa Bible, therefore, ano dapat natin gawin? No? Pag nakita natin yung salitang therefore, pag nakita niyo po yung salitang therefore or kaya nga, babalikan po natin yung previous verses or chapter. Kaya sabi ni Paul, I beseech you therefore, na by the mercies of God, na ialay niyo yung buhay niyo. Merong dahilan kung bakit natin iaalay yung buhay natin. Merong reason. Kaya dito sa Romans po, sa Romans, no? From chapter 1 to 11, yun yung dahilan ng ating pagbibigay ng ating pagsamba. Sa chapter 12 to chapter 16, yun naman po yung kaparaanan kung paano natin ibibigay yung best natin sa ating Panginoon. Ganun palagi si Pablo po. Yung kanyang sulat, kalahati theological, kalahati is practical. Reason kung bakit natin gagawin. At
Yung kalahati naman is kung paano natin gagawin. Practical. Yung gagawin natin, yung response natin. Now, binanggit dyan yung salitang mercy. Mercies of God. Pero bakit sinabi natin na the wrath of God? Diba sabi natin, ano number one reason? Is the wrath of God. Bakit, Pastor? Bakit wrath ng Diyos? Ano ba sinabing wrath? Puot, no? O matinding galit. Kasi po, para maunawaan natin yung mercy of God, yung awa, yung habag ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, kailangan muna natin maintindihan yung galit ng Diyos. Yung wrath, yung puot, yung nagpupuyos na galit ng Panginoon. Kaya tingnan natin sa Romans chapter 1. Sa Romans chapter 1, sinimulan ni Pablo yung sulat niya na inintroduce niya yung gospel, yung mabuting balita. Romans chapter 1, 1 to 17. No? Kaya nasabi sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel. Sabi ni Pablo, yung gospel, meron akong malaking pagkakautang sa Diyos, kaya hindi ko kinakahiya yung gospel. And then sa verse 18 po, ito po yung binanggit niya. No? So verse 18, sabi niya, ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastangan ginawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya sabi ng Bible po, na merong puot ang Diyos. Merong matinding galit ang Diyos. Dahil po sa pagsuway ng mga tao. Verse 18, sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. No? Merong puot ng Diyos. Kasi po, kahit daw po ipinahayag na ng Diyos yung kanyang pag-ibig kung sino siya, mas pinili ng tao na huwag siyang sundin. Tingnan niyo po ang verse 20. Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang maidadahilan. Sabi po ni Pablo, no, na yung tao, hindi pwedeng hindi niya kilala ang Diyos. Sabi niya sa mga Romans, kasi sinulat niya ito sa mga Romans, sa Roman citizen, sa mga tao, sa mga Grego, sa mga Hintil. Kasi marami silang Diyos-Diyosan. Kaya sinasabi ni Pablo na hindi niyo pwedeng idahilan na hindi kayo nabahaginan ng kapahayagan ng Diyos. Kasi po, kahit nung simula pa, ipinahayag ng Diyos kung sino siya. Now, sa theology po, mayroong tinatawag na two kinds of revelation o dalawang uri ng kapahayagan ng Diyos. Paano ba natin makikilala ang Diyos? Number one po, yung tinatawag natin general revelation. General revelation. Ang ibig sabihin po nito ay pagpapahayag ng Diyos sa pamagitan ng likha niya at konsyensya ng tao. Ibig sabihin, kahit hindi ka Kristiyano, kahit hindi mo alam yung Bible, hindi mo nabasa yung Bible, meron tinatawag ang Bible na general revelation. Ibig sabihin, ang Diyos po ay nagpahayag, nagpakilala sa magitan ng nature, ng creation. Pag nakita niyo po ang ulap, sinong may likha niyan? Pag nakita niyo yung mga halaman, sinong may likha niyan? Kahit yung tao po, tignan niyo lang yung tao. Di ba? Kung tutusukin ng yung mata ng tao, di ba pag tinusok yung mata ng tao, napapapikit eh. Di ba? Tingnan niyo, subukan niyo dito. Napapapikit, ganun ka sophisticated yung paglikha ng tao. Alam niyo ba, na kahit ngayon po, walang kayang mag-clone ng tao. Na walang kayang gumaya ng tao. May mga cloning ngayon, pero yung perfect na tao na paglikha ng Diyos, walang kayang gumawa. Kaya sa atin pa lang po, sa tao pa lang, makikita ng kapahayagan ng Diyos na ang Diyos po ay totoo. Parang sinasabi ni Pablo na walang maidadahilan ng tao kung para hindi siya maniwala sa Diyos. Kaya sa isip natin, Pastor, paano po yung mga taong malayo sa gospel, nandun sa kasuluk-sulukan ng mundo na ito,
alam niyo po, merong tinatawag na general revelation ng Diyos. Nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng creation. At pangalawa po is konsensya. Ang tao po merong konsensya, yung kanyang moral compass. Merong sa ating kaibuturan, sa ating puso, kahit hindi ka Christian, alam mo kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Meron, kahit hindi ka Christian, no? Bagamat corrupted na yung mabuti sa mga tao kasi dahil sa kasalanan, pero meron pa rin tayong tinatawag na moral compass, konsensya, na nagsasabi na merong tama at merong mali. Bakit? Kasi po, nilikha ng Diyos yung tao. Okay? And then, as pangalawang revelation po is special revelation. Pagpapahayag ng Diyos sa magitan ng kanyang anak at sa salita niya. Merong special revelation ng Diyos. Okay? Sa magitan ng pag-send niya sa kanyang anak na si Jesus Christ po. Okay? Amen po ba? Now, kahit ganun po yung kapahayagan ng Diyos. Kahit ganun yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Kahit ganun yung pagmamalasakit ng Diyos. Kahit ganun yung pag-abot ng Diyos sa atin po. Pero ang tao pa rin. Tingnan niyo po ang tao. At sabi sa verse 21, at kahit alam nila may Diyos, no? Kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. No? Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Nagmamarunong sila, pero lumitaw na sila'y mga mangmang. Sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyos ang anyong tao na may kamatayan, mga ibon, mga hayop, na may apat na paa at mga hayop na nagsisigapang. Now, kung ikaw po ang Diyos, tanong ko po sa inyo, no? Kung ikaw ang Diyos, pinakita mo na sa tao, pinahayag mo na sa tao, kung sino ka, dinisplay mo na, binigay mo na sa tao ang lahat ng bagay. Tapos sabi dyan, pinagpalit pa rin ng tao ang Diyos. Kaya naman sabi sa verse, sumunod na verse, kaya hinayaan na sila ng Diyos sa maruming hangarin ng kanilang puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahiyahiyang mga bagay sa isa't isa. Ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ito po yung wrath of God. Yung quote ng Diyos ay hinayaan na yung mga tao sa kanilang maling ginagawa. Kaya nga po, sa mga kabataan, no, magpasalamat ka. Pag ang magulang mo, lagi kang pinapalalahanan. Magpasalamat ka. Kung ang magulang mo, lagi kang minsan pinapagalitan ka. Ibig sabihin, nandun yung pagmamahal, pagmamalasakit nila. Pero kung ang magulang mo, parang hinayaan ka na, wala nang pakialam sa'yo. Mas mahirap yon, di ba? Parang ganito nangyari doon, na ang Diyos sa sobrang galit niya, hinayaan na lang nilaan niya ang mga tao doon sa kanilang maling ginagawa. Okay? Bakit natin sinasabi ito mga kapatid, no? Kasi po, para maintindihan natin yung mercy of God, yung biyaya, yung habag ng Panginoon, kailangan natin makita yung mga sarili natin na tayo po, sumuway tayo sa Diyos. Para ma-appreciate natin yung pag-ibig ng Diyos, makita na dapat natin kung ano yung ginawa natin sa Diyos. Alam niyo po, ang sabi ng Bible sa atin, sa Romans 3, verse 10 to 13, no, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti kahit isa. No? Walang gumawa ng mabuti kahit isa. Lahat daw po tumalikod sa Panginoon. Lahat daw po tumawag o hindi tumawag sa Panginoon. Kaya po, Romans chapter 3 verse 23. Gusto ko lang pong ilatag sa inyo po Sa umaga po na ito, gusto ko lang pong ilatag yung pundasyon ng ating pag-aaral, no? Yung theological part ng ating pag-aaral. Bakit ba deserve ni Lord yung best nating pagsamba? Kasi po, niligtas tayo ng Diyos sa kanyang puot. Kaya sabi dyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala, ngunit
at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat tayo ay nagkasala sa Panginoon. Lahat tayo tumalikod sa Diyos. Lahat tayo ay binaliwala natin ng Panginoon. Pero ito po yung the good news. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po, yung salitang ngunit sa Bible is a very powerful word. Kasi po, nagbibigay siya ng pag-asa, no? Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itunuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos. Nakita niyo yung kasamaan ng tao? Kahit alam niya na mayroong Diyos, at kahit tayo minsan kahit tayo mga Kristiyano na, no? Kahit alam natin na nandiyan ang Diyos nakatingin sa atin, minsan gumagawa pa rin tayo ng hindi maganda. Di ba? Kaya kahabag-habag talaga tayo kalagayan natin. Pero merong mercy of God. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa magitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. At ito'y regalo sa atin ng Panginoon. Kaya po, the wrath of God and the mercy of God. Bakit karapat-dapat si Lord sa ating paglilingkod? Pinaka-the best. Kasi po, merong puot ang Diyos. Pero sa kabila ng kanyang puot, ipinakita niya po sa atin yung kanyang awa. Okay? Romans 3 verse 25. Sabi ng Bible, isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay. No? Nang sa ganon, mawala ang galit ng Diyos sa atin. Tingnan mabuti ha. Isinugo si Kristo sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Nang sa ganon, mawala ang galit ng Diyos sa atin. At sa magitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating makasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Alam niyo po, yung puot ng Diyos ay hindi katulad ng puot natin. Yung puot ng Diyos, ito po ay base sa Kanyang pagiging banal. No, yung puot kasi natin, medyo self-centered. Pero yung puot ng Diyos, yung wrath of God, is base sa Kanyang kabanalan po. Sa Kanyang hustisya. Dahil may puot ang Diyos sa atin, at dahil merong hustisya ang Diyos, ibig sabihin, kailangan merong managot doon sa hustisya ng Panginoon. Ang ginawa ng Diyos, pinadala niya po yung kanyang awa sa atin. Ano ba yung awa? Yung awa po is dapat tayong maparusahan pero hindi tayo pinarusahan ng Diyos. Sinong naparusahan? Si Jesus. Siya po yung sumalo ng puot ng Diyos. Kaya tayo dapat ang mapako po sa cross. Dito, tayo dapat ang maparusahan, tayo dapat ang mapahirapan. Pero dahil sa mercy ni Lord, siya yung sumalo ng ating parusa. Kaya sabi diyan, isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Nang sa ganon, mawala ang galit ng Diyos at sa magitan ng kanyang dugo, mapatawad ang ating makasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya nung unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanan ang ginawa ng mga tao. Kahit na dapat sana'y pinarusahan sila. Alam niyo po, ganito ang problem ng tao. Isip natin, marami nag-isip na tao na ganito. Ay, grabe naman yung tao. Grabe naman yung ginawa niya. Di ba? Tumalikod siya kahit alam na nila na merong Diyos, dinalikuran pa nila ang Panginoon. Grabe naman yun sila. At sinasabi ng iba, ay, pastor, hindi naman ako katulad ng ganun. Di ba? Pastor, hindi naman ako katulad na parang sobrang sama. Di ba? Tama po ba? Pero alam niyo po, sasabihin ng iba, mabait naman po ako, di katulad ng iba. Alam po, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Siguro po, mas mabait ka sa katabi mo. Tama ba? Pero alam niyo po, I like this illustration, no? Tingnan niyo po, no? Anong kulay po? Anong kulay nasa gitna? White. Sigurado po kayo? Ha? Yung nasa gitna po?
Ha? Alam niyo po, white siya, di ba? Kasi ang background niya, black. Tama? Parang minsan tayo, malinis tayo kumpara sa paligid natin. Nakita natin sa natin malinis tayo. Pero, kung ang background po ay puti, makita yung ating kalumihan. Tayo, pwedeng mabait tayo kumpara sa kapwa natin. Pero, ang standard po ay yung standard ng Diyos. Sino tayo kumpara sa Diyos? Sino ka kumpara sa Diyos? Kaya nga mga kapatid, kung maintindihan natin yung wrath ni Lord, kung ano yung hustisya ng Diyos, kung ano yung kasalanan ng tao, at gusto niyang ibuhos yun, pero dahil sa awa po ng Panginoon, binigay niya yung anak niya. Meron pa nga nagtanong sa isang pastor, may nagtanong kay R.C. Sproul, no? Kung kilala niyo si R.C. Sproul. Sabi niya, bakit kaya nagagawa ng Diyos na parusahan ang tao at ipadala sa impyerno? Diyos siya ng kabutihan. Pero alam niyo, sagot ni R.C. Sproul, sabi niya, binalik niya yung tanong sa isang tanong din. Sinagot niya sa isang tanong. Ang sabi niya, bakit hindi natatanong ng tao kung bakit hindi siya paparusahan sa lahat ng ginawa niya sa Diyos? Naintindihan niyo po? Ang tanong ng tao, bakit kaya nagagawang parusahan ng Diyos ang tao kung puno siya ng pag-ibig? Pero bakit hindi tayo paparusahan kung sa mga ginagawa natin? Ako po, I deserve hell. We deserve hell. Kung titignan lang. Kung titignan natin yung ating buhay, we are all deserve hell. Kung paano tayo tumalikod sa Diyos, tingnan nyo, kumpara sa kabanalan ng Diyos, sino tayo? Kung ang Diyos po ay kung ang Diyos po walang pag-ibig, isang pitik niya lang sa atin, wala na tayo. Pero dahil ang Diyos po punong-puno siya ng awa, pag-ibig sa atin, binigay niya yung kanyang anak para sa atin. Kaya po, Romans chapter 1 to 11 is all about the mercy of God. Romans chapter 5, 8 to 9, isa pa po, pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayon, tinuring na tayong matuwid sa magitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Pwede ba natin palakpakan si Lord? We deserve, no? Our best clap opening our service sa Lord. Verse 10, sabi dyan sa verse 10, dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap niya tayong mga kaibigan sa magitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Can you imagine? Dati kaaway ka ng Diyos, hindi ko parang lubos maisip na kung paano maging kaaway ng Diyos. Kung meron kang kaaway, si Lord pa yung kaaway mo. Di ba parang ang hirap, di ba? Pero, sabi dyan, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa magitan ng pagkamatay sa kanya, ng kanyang anak. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka na kaaway ng Diyos. Kaibigan ka na ng Panginoon, no, dahil kay Kristo. At ngayon, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak, ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa magitan ng buhay ni Kristo. Yan po yung reason, mga kapatid, kung bakit natin ibibigay yung pinaka-the best nating pagpupuri sa ating Panginoon. Now, ang tanong, ano naman yung response natin? What is our response? Ano yung pagtugon natin? Kaya balik tayo doon sa Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, ipinakausap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong buhay, mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang inyong karapat-dapat or the best na pagsamba. Magbigay na po ng dalawang very quick na response o tugon. No? Una, pag-alay ng ating buhay. Pag-alay ng buhay. Anong tugon natin? Doon sa mercy ni Lord, ialay natin ang ating buhay. Yung ating katawan bilang handog na buhay.
banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Alam niyo po, this is amazing. Kasi sa unang sinulatan ni Pablo sa mga Romano, ang mga Romano po, ang thinking nila, yung katawan ay marumi. No? Sa mga Roman po, katawan ay marumi. Kumbaga, ang katawan po ay evil. Hindi siya pwedeng ialay sa Diyos sa kanilang thinking. Pero ang Bible po, sabi ng Bible, ialay mo ang iyong katawan bilang handog na buhay. Bakit? Kasi po, nilinis na tayo ng Panginoon. Yung katwiran ng Diyos nasa atin na. Yung kabanalan ng Diyos nasa atin na po. Kaya po, this is the amazing part of God's mercy. This is the amazing part of God's mercy. Kahit ako po, hindi ko kayang alukin itong bagay na ito. Biruin mo, ang banal na Diyos ay nananahan sa atin at nais niyang ialay yung ating buhay para sa Kanya. Siya ay banal. Kaya po, merong tinatawag na positional holiness at practical holiness. Yung position holiness, nakuha natin yung kabanalan sa pag-ipag-isa natin kay Kristo. Now, meron tayong dalawang uri ng kabanalan, positional at practical. Ano yung positional? Nakuha natin sa pag-ipag-isa natin kay Kristo. Dahil yung kabanalan ng Diyos ni Kristo napunta sa atin. Yung kasalanan natin, binigay natin sa Kanya. At yung kabanalan niya ay binigay niya sa atin. Kaya naman, merong tinatawag na practical holiness. Ano yung practical holiness? Dahil tayo ay pinabanal ng Diyos, namumuhay tayo ngayon na may kabanalan. No? Namumuhay tayo ng may kabanalan. Amen po ba mga kapatid? 1 Corinthians 6:20. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan para sa paraang ikapupuri ng ating Panginoon. Kaya niwala ka bang tinubos ka ng Panginoon? Alam niyo po, sa lahat ng naniniwala na tinubos siya ng Panginoon, ibibigay natin yung pinaka-the best na pagpupuri natin sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya sabi po dyan, yan, position holiness, nakuha natin kabanalan kay Jesus, and practical holiness. Kaya lumalakad tayo ngayon sa kabanalan. And then, sabi dyan, dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan para sa kapupuri ng Diyos. Yung katawan mo, yung sarili mo, ibigay mo sa Panginoon. Kaya po, ialay natin yung buhay natin sa Panginoon, yung oras natin sa Diyos. Kaya, mga kapatid, ito po, mga kapatid, no? Si Lord po, hindi niya deserve yung tinitipid na paglilingkod. No? Si Lord po, hindi niya deserve yung tingi-tingi or yung bang tira-tirang oras natin o tira-tirang paglilingkod natin. Si Lord po, deserve niya yung pinaka-the best na pagsamba. Can you imagine, kahit dito po sa ating pagsamba sa Diyos, no? Si Lord po, pag-aawit tayo sa Panginoon, deserve ni Lord yung pinaka-the best na pagsamba. Even po sa ating mga bahay, kung paano natin pinagdilingkuran natin ang Diyos sa bahay, sa trabaho, deserve ni Lord yung pinaka-mataas na papuri at pagsamba. Hindi deserve ni Lord yung tinitipid or yung tingi-tingi or yung parang pakonti-konti. Deserve ni Lord yung pinaka-the-best na pagpupuri. Ang ganda, no? Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan para sa ikapupuri ng Diyos. Bakit? Kasi tinubos niya tayo sa napakalaking halaga. Alam niyo ba, si Lord, pagmamayari tayo ng Diyos sa magitan ng kanyang paglikha, nilikha tayo ng Diyos. Pangalawang bagay, pagmamayari din tayo ng Panginoon sa magitan ng kanyang pagtubos. Kaya sa atin, tayo, double ownership tayo. Si Lord, siya yung may-ari ng buhay natin sa magitan ng paglikha niya at sa magitan ng kanyang pagtubos doon sa cross. Kaya halapat dapat po na si Lord ay bigyan ng pinaka-the best na pagsamba. Pangalawa po, una is pag-alay ng ating buhay. Pangalawa po is pagsisisi. No? Anong tubo natin doon sa ginawa ng Panginoon? Pangalawa is pagsisisi. Sabi sa verse 2 po, verse 2 ng Romans chapter 12, sabi dyan,
huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa magitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya merong pag-alay ng ating buhay. Pangalawa po is merong pagsisisi. Yung word na pagsisisi dyan is metanoia. Pagbabago ng isip, pagtalikod sa kasalanan at paglilingkod sa Panginoon, pagsunod sa ating Panginoon. Kaya dati, tayo po, for example, dati, ang pinapahalaga natin yung mga bagay na masama, ngayon pinapahalaga natin yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Tinatalikuran natin yung ating kasalanan. Alam niyo po, kung dati, sa practical na bagay, no, kung dati, mahilig tayo sa chismis, ngayon, ang chinichismis natin si Lord na. Di ba? Gospel na. No, hindi na tayo gossiper. Gospeler, or whatever. No? No? And, dati, mahilig tayo magreklamo, dati yun. Nababawasan na. Tama ba? Ngayon, punong-puno tayo ng pasasalamat. No, dati, kung mayroon tayong problema, sinisisi natin ang ibang tao or anuman, sinuman, pero ngayon po, ang response natin dahil meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin, nakilala natin ang Panginoon na hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Pag meron tayong problema, anong ginagawa natin? Pinagkakatiwala natin sa Panginoon. And you know, last time, si Kaiden, napuno siya ng dalawang bagay, heat rush daw at saka yung, ano ba yung isa? Galis. Kasi mahirap lang po kami. ano ba sa English yung isa? Ha? Ano? Merong isa? Ano po? Scabies. Okay, galis lang kasi alam ko eh. Okay. And then, alam mo, I praise God sa mga nanay, no? Kasi ang mga nanay talagang they are very concerned sa ating mga anak. And yung asawa ko is very concerned kasi dumadami na talaga, sobra sa mukha, tapos dito sa talagang dumadami na yung galis niya. No, hindi ko na nalalaman kung sino yung aso ng kapitbahay, si Kyle dito. Dumadami. Dami talaga, tapos yung, parang nangangati na talaga siya, no? And yung asawa ko, siyempre ang babae po, they are very loving and concerned. We praise God for them. And then, if you are concerned sa pinag-aalala ka, then, sabi ko sa kanya, eto na lang, gusto kong sabihin sa pag-aalala mo, kung mahal mo si Kaiden, mas mahal siya ng Diyos. Kung mahal natin si Kaiden, mahal natin ang anak natin, mas mahal siya ng Diyos. Kaya, pagkatiwala rin sa Panginoon. Amen ba? Kaya, tayo, sabi dyan, huwag ninyong tularan ng pag-uugali ng mga tao sa mundo ito, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Alam niyo po, sabi ng Bible, ang pagbabago pala ng buhay, nagsisimula sa pagbabago ng isip. At para mabago yung isipan natin, kailangan punuin natin yung isipan natin ng salita ng Diyos. Kaya para malaman ninyo ang kalooban ng Panginoon, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya this morning po is our Holy Communion. No? At ang Holy Communion po, it reminds us the mercies of God, the grace of God, na tayo po dapat tayo parusahan, pero binigay niya ang kanyang anak para sa atin. Kaya naman, mga kapatid, ipagkatiwala natin yung ating buhay sa Panginoon. Pagsisihan natin yung ating mga kasalanan. Mga kapatid,